So, yan pa yung bahay namin sa itaas. Bumababa muna siya dyan. Tapos, maglalakad sa papunta dun sa may school bus. Sundan natin si Axel kung paano siya dito maglakad papunta ng school. 300 meters doon sa bus stop na yun. Lalakarin ni Axel. So, ito yung bus stop nila dito mga kabayan, no? Open lang siya. Wala din po siyang heater. Ayan, so, medyo may mga bandal na siya mga kabayan, no? Ayan, sila na yung pumapasok mga kabayan. Ayan, sila mga magulang. Papunta na po siya dun sa school niya. Kaya bago siya makarating mga kabayan, ay medyo maglalaan pa siya ng oras, minuto sa paglalakad papunta dun sa school. Good morning mga kabayan. Wala akong tulog mga kabayan kasi yung anak ko si Amaya may sakit. So ngayon ang gagawin ko si Axel, yan, gigisingin natin kasi papasukin natin sa dito sa gabi. Kaya so nagsuka siya kagabi dito. Masama yung pakiramdam niya. Kaya si Axel Sel Jam Shh, gising na, tara na. Tara na. Lang na. Hanapin ko muna yung damit niya. Huwag mo na magtayo. Ano? Hanap mo na akong damit mo. Nalatas ka? Huwag ko muna itong yung ulam kagabi. Sorry. Yan pang stop. Tapos ito. Ito yung tubig para gatas si Axel. Nagsusuot na po si Axel ng mga damit niya. So, pan siya. 3 patong yung pangbaba, sa itaas 3 patong din kasi medyo malamig. Timplahan muna natin ang gatas si Axel. Meron pa para makainom siya ng gatas. Ito mga gamot ni Maya kagabi, pinainom namin tempra, cetirizine, yan, may Epicasin. Kasi natin yung bag niya, hindi natin yung baon. Nakabukas na eh. Bukas mo ito. Ano yung laman? Kinain mo na? Bukas na ito. So, sira siguro yung baka ika-open sa kanya. Na. Ito pa. Ito pa. Iyo pa lang. Iyo pa. Malang baon ko sa akin. Tapon. Saan yung mga kuwan mo? Pencil. Pencil? Sa bag na. Ha? Ay, nasa school. Bakit mo iniwan? Mami, kami dun. Makain kayo nito? Ito? Bawa natin biskuit. Pagkain naman sila sa school. Tapos tubig. Kasi
Ito lang yung iniinom mo. Magkain ka na. Okay. Malamang ito umabot. Bukas siya. Ayan. Ilakas ang dapat yung ito straight. Kaya hindi mo ano. Ayan, ako na naman magbibihis. Sihatid ko siya sa school. Ayun, hindi tayo papasok ngayon dahil wala tayong tulog na kabayan. Dahil si Maya nagkasakit. Panay suka sa kagabi. At mataas yung lagnat niya. Umabot ng 40.5. So, ginabahan kami. So, mabuti na lang bumaba ngayon. Dahil pinunasan namin siya ng mga yung mga tela na malamig. So, wala kaming tulog pati si Mrs. Kaya gawin ko, hindi ako papasok, pero atin ko muna to si Axel sa school. Ha? Yan. Baon yan. Bigyan mo ba ako si Axel? Magbibili na naman to ng mga candy. Kasi bibili ng candy ha? Bili ka na lang ng tinapay dun sa baba. Okay. Ito na lang dalhin ko. Ay, yung sukli. Bigay ko kay Axel. 20 lang naman pumasahe. Ano pa na? Ha? Ano pa na na? Hindi 100 man ito mga kabayan. 100 kroner. Kung sa Pilipinas pa, nasa ako na to. 900 pesos. So may sobra pa ito pamasahe. At saka baon niya Axel. Maano kainin mo? Ba? Kiss. Okay. Ingatan. Uwi agad ah. Tara na. Kain na kami. Hatid mo si Axel. Axel dun sa school niya. Kaya hatid ko siya. Dahil hindi ako papasok ngayon. Dahil wala pa tayong tulog kagabi. Dahil yung anak ko sa Maya ay grabe yung suka niya kagabi. Dahil sa plema. Hindi siya masyado nakatulog. Ngayon lang siya nakatulog nitong umaga na. So ako hindi ako nakatulog. So ganito yung panahon ngayon sa Greenland, medyo malakas-lakas yung hangin. So wala naman siyang snow. At hindi ko naman palagi natin to si Axel sa school niya. Kasi siya lang naman pumapasok mag-isa dito. Pero ngayon, may time naman ako dahil hindi ako papasok. Ihatid ko siya para matingnan ko din naman yung doon mga kabayan, yung area doon. Safe naman dito sa Greenland. Kasi wala naman dito mga crime. Medyo malamig lang dito. Pag snowstorm, hindi ko to pinapapasok si Axel. Pag malakas yung hangin, masama yung panahon, hindi ko sa pinapapasok. Pagka ganito, hindi naman malakas yung hangin. May hangin lang pero hindi naman gaan. So tara, samahan nyo kami. Papakita ko sa inyo kung paano ba pumapasok dito si Axel. Papunta ng school na siya lang mag-isa. Na kaya kampante ako na makakarating siya ng safe sa school niya. Kuhan mo Axel. Yung hood ng jacket mo kasi medyo may hangin. Ayan, so yan po yung bahay namin sa itaas. Bumababa muna siya dyan. Tapos maglalakad siya papunta dun sa may school bus. Tara Axel. Hindi po siya school bus kundi public bus po siya. Kasi mauna ka na Axel. Ayan, sundan natin si Axel kung paano siya dito maglakad papunta ng school. Ayan, medyo kumikintab yung mga snow, mga madaanan pababa. Pero sanay na to si Axel dito. Pero sinasabihan ko pa rin na mag-ingat at dadaan ko siya sa mga tamang linya. Tapos walang sasakyan. Huwag dyan sa Axel, dito na tayo sa baba Axel, baba. Ayan. So pagtawid niya dito,
Dediretso na yan sa dun sa yung puti na yan na building dyan banda. Siguro yung layo mga kabayan mula sa bahay namin, yung bahay namin, mga 300 meters siguro mga kabayan, estimate ko lang 300 meters doon sa bus stop na yun, lalakarin ni Axel. So ganito po yung buhay dito sa Greenland ng mga estudyante. Pag yung anak mo mga kabayan ay marunong na siya, pwede na siyang iwan, pero wag mo pong biglain na iwanan mo agad. Ito si Axel kasi tinrain ko talaga to dati na paano sasakay ng bus, saan yung hintuan, saan yung sakayan. Kaya nung katagalan siya na lang mag-isa dahil mabilis naman siyang matuto. Pero nakadepende din mga kabayan sa'yo bilang isang magulang. Dahil ako kasi hindi ko naman talaga to hinayaan yung anak ko dati na papasok mag-isa sa school. Kahit malapit lang yung school niya dyan dati, hinatid sundo ko pa rin siya. Pero nung tumagal kasi naging kampante ako kasi nung kaibigan niya nga si Sydney, babae yun, siya lang din mag-isa pumapasok sa school. Ayun, nagtaka ako. Sabi niya ang mama niya okay naman daw, kaya naman daw ng anak niya kasi natuto na din daw. So, kaya sinubukan din ni Axel, tinrain ko din siya hanggang sa ngayon si Axel lang pumapasok mag-isa sa school. Dito Axel, pa tingin ka sa gilid lang ka, basta sinasabi ko sa kanya na gilid lang talaga yung daanan mo, yung mga pedestrian lane. So dito na siya natuto. Tingnan nyo mga kabayan, yung oras natin dito ay alas 7 na po, alas 7 mahigit na po dito. So alas 8 po yung pasok ni Axel, so dapat alas 8 nandun na siya mismo sa loob ng classroom niya. So yung mga tao dito mga kabayan, no, alas 5, alas 6 gising na po sila para mag-ready papunta po ng trabaho. So yung iba inahatid na nila yung mga anak nila papunta po ng mga kindergarten. So tingnan nyo sa likod natin, isa po yung lokal dito kung saan gumigising siya ng maaga para makapagtrabaho siya dito sa Greenland, makasurvive sila, makasuporta sa pang-araw-araw ng mga gastusin. So nagtatrabaho sila pareho mag-asawa. Kung pareho sila mag-asawa magtatrabaho, ay kailangan nilang iwan yung anak nila sa kindergarten. Kakaliwa po tayo dyan. Tapos pagdating dito, yan na yung pong pinaka main road nila para sa bus stop. Liliko na lang si Axel left side, siguro na sa 50 meters. Yan. So medyo malamig talaga mga kabayan pagka ganito umaga, lalo na pag may hangin pa na malakas. Yan, busy na po yung mga tao ngayon, oh. Kung napapansin nyo, marami na pong papunta ng trabaho, papunta ng school. So ganito yung buhay dito sa Greenland, ay hindi po siya madali dahil wala po ditong katulong. Yung anak mo dapat may mag-alaga mga kabayan, dalhin mo sa kindergarten, tapos magtrabaho kayo. Si Mrs. naman, hindi ko naman sa pinatrabaho dahil nga ay si Amaya mabilis nagkakasakit, madali siya nagkakasakit. Kasi kahit paano mga kabayan, bali nagdudouble hours na lang ako minsan para may maipon kami. At ito extra ko na din dito pagbablog. So dito na po si Axel, mag-aantay ng bus stop. Ayan po mga kabayan, no? So medyo marami-rami din yung sasakyan dumadaan, napapansin nyo. At tingnan natin dito sa bus stop, parang wala pang may nag-aantay, parang si Axel pa lang. Axel, okay ka lang? Ha? Malamig? Hindi? Takip mo na lang yung jacket mo sa kuwan. Yan, medyo makapal pa yung snow dito sa gilid. Mabuti hindi bumuhos yung snow ngayon. Yan. So yung ibang mga kuwan dito pwesto, hindi pa siya nagbubukas. Kadalasan dito ay alas 8 nagbubukas, alas 10. Yan. So ito yung bus stop nila dito mga kabayan, no? Dito ka po mag-aantay. Ito sa mismo na ito. Ito po ay open lang. Ayan po, open lang siya. Wala din po siyang heater. Ayan, so medyo may mga bandal na siya mga kabayan, no? Kasi nasa city, hindi natin maiwasan. So may mga bata, may mga padaan. So ganito lang, open lang siya. Hindi ka lang makakuha ng snow, pero malamig pa rin sa loob. Ayan. Dito ka, Axel. Dito tayo. Dito. Ayan. So
So ngayon mag-aantay si Axel dito ng bus. Alam niya na po yung number ng bus na sasakyan niya kasi may mga number po yan mga kabayan. Hindi po pwede sumakay ka dun sa number na hindi dumadaan dun sa area, sa ruta mo, kasi mali yung mapuntahan mo. Kasi nag-aantay kami ng bus na dadaan dito at medyo malamig-lamig dito. Ang mahirap dito mga kabayan kapag matagal dumaan yung bus tapos hindi ka naka-proper ng suot or nag-i-snow, malakas yung hangin, medyo mahirap dito. Kasi minsan yung mga bus dito dumadaan matagal. Umaabot minsan ng 15 minutes, minsan may 20 minutes. Pero nakadepende, mayroon minsan mas maaga. Kaya dito sa Greenland, kailangan mong magsuot talaga ng proper dito kapag sasakay ka ng bus. At medyo mahirap dito kapag walang sasakyan. Dahil nga hindi ka makaalis kung anong oras ang gusto mo, kung malayo-layo yung puntahan mo. Hindi kagaya kung may sasakyan ka kasi anytime makabiyahe ka. Pero okay lang naman mga kabayan. Ang importante kasi medyo mas maaga ka aalis para hindi ka malate. At ngayon oras natin ay nasa 7:30. So hindi pa kami late ni Axel. Sana ay makarating kami dun ng alas 8 para hindi siya malate. Medyo may kalayuan kasi yung kuwan niya. Siguro kung babiyahin na walang traffic, aabot siguro ng mga 10 minutes or 15 minutes. Pero kung traffic mga kabayan, minsan umabot 20 minutes. Pero kung sasakyan lang, hindi dumadaan kahit saan, siguro mga 7 minutes or 5 minutes siguro. Ayan, ito po yung bus mga kabayan na sinasakyan ni Axel. Ayan, pasok po tayo dito. Magbabayad tayo. Ha? Ay. Axel. Axel, si may pas nakapwesto kami kasi mayroong bakanting upuan at hindi masyadong maraming tao. Meron po tayong ticket dito. Ito po yung ticket ay magagamit ko po ito 1 hour. So dapat sa loob ng 1 hour makasakay pa rin ako pabalik dito kasi hatid ko lang po si Axel. So kaunta na po kami sa school nila. Ako lang po yung may bayad. Balis na po yung bus mga kabayan. Bali sa unahan may bus stop din dito. May nag-aantay din dito. Ayan po. May mga estudyante din dito nag-aantay. Sila lang yung pumapasok mga kabayan, hindi sila mga magulang. Pero yung ira sila samahan naman sila ng mga magulang nila. So medyo marami yung estudyante dito sa unahan mga kabayan. Halos mga bata yung sumasakay dito. Wala po itong mga magulang na nag-aatid mga kabayan na sila lang po pumapasok mag-isa at umuwi. Yan, gaya lang din po kay Axel. Yan, si Axel mag-isa lang din siya. Wala siyang masyadong kaibigan ng mga lokal dito na papunta. Yan, si Sydney lang yung kasama kasi minsan. Ito po yung mga lokal ng mga bata. Oras natin 7:35 ng umaga. So dapat bago mag-alas 8 makapasok na ito ng school ni Axel. Medyo madilim pa yung alas 7 oh. Anong binibili mo kahapon sa baon mo? Bumili ka ng candy no? No? Ano magbili ng candy kasi kita mo yung bata na nagkasakit. Makain siya ng mga junk foods, mga candy. Diba nakita mo yun? Hindi ka na lang tinapay. Hindi kayo
po siya dun sa school niya. Medyo marami siyang kasabay dito ng mga bata. Ayan. Ito na mga bata na itong kasabay niya, mga wala din itong tagahatid sundo. Hindi din natin ng mga magulang. Pero yung iba, hinatid naman. Pero tingnan mo naman, oh, halos lahat ng mga estudyante dito. Ayan po yung bus stop ni Axel. Mula dyan, maglalakad pa siya doon sa unahan. Siguro nasa 200 meters ang lalakarin niya papunta. Ayan. Pero minsan Axel, may kasama ka din dito? Minsan wala. So ito, medyo liblib to dito yung papasukin niya. At yan. Okay na, makisabay ka dun sa mga ano. May makita kayo dito, may mga banda lang din dito mga kabayan, no? Kasi itong na area na ito medyo malayo-layo ito sa city. Daan ka dyan kasi ito mga ice na yung mga madaanan mo dito, madulas. At marunong magtansya ito si Axel sa mga nadadaanan niya. Ayan. So may akyatan pa dito na hagdan. Ayan po. So medyo manipis na yung snow ngayon. Ayan, so hindi pa ito yung school niya. Doon pa sa unahan lalakarin niya. Kaya bago siya makarating mga kabayan ay medyo maglalaan pa siya ng oras, minuto sa paglalakad papunta dun sa school. Pagdating niya sa school niya ay may aakyatin pa siya kasi paakyat yung school nila. Ayan o. So busy yung mga tao dito. Yung iba ito naman may mga sasakyan yan mga kabayan. Hinatid sila ng mga magulang nila. Ayan naman yung mga magulang na kung saan ay mayroong mabili na sasakyan, may pera. Kasi hindi naman lahat dito mga kabayan makakabili talaga ng sasakyan. At saka yung iba dito yung pasok nila ay alas 10 or alas 12. Kasi kung maaga yung pasok mo dito hindi mo na mahatid yung anak mo. Yan. So ito po yung mga snow dito na nadaanan ni Axel. Okay lang Axel? Okay lang kahit wala kang kasama pumunta? Yan ang libangan niya dito. So dito wala namang sasakyan na makapasok dito banda. Ito eskwelahan din ito. Yan, luma lang siya mga kabayan kasi yung eskwelahan doon sa city ay ginagawa pa rin. Dapat kasi last 2 years magbubukas na yun. Yun yung isa sa mga project namin na nalugi yung company namin dahil hindi na ayos ang pagkagawa at ngayon ay maraming nire-repair pa bago buksan kaya na-delay yung paglipat nitong mga bata na ito. So napakalaking eskwelahan yun doon mga kabayan, halos lahat doon po papasok yung mga bata. Dito si Axel pag nagbukas yung school doon sa city ay doon na din sa papasok. Ayan. So, ito lang talaga yung itsura ng school nila. Ito yung field nila dito. Tapos ito lake po ito na tumigas dyan. Ayan. So mabato. Sa unan mabato na. Ito lumang school to. So, iba na naman yung school to dito. Medyo malalaki ata yung nag-aaral dyan. Yung school ni Axel dun pa sa dulo. Tapos yung kaharap niya, yun po yung international school. May kilala ka dyan nag-aaral sa may international school, yung red. Di ba mahal yan dyan? Meron man dyan? Mayroong makikilala ka. Ano man yan sila? Mahal ba yan dyan? Mahal yan dyan mga kabayan. Private school yan dyan, yung red po. Dito si Axel dati yung yellow, tapos lumipat sila dito sa blue. Yun yung nasa taas. Bilisan mo na, baka malate ka na kasi yung oras natin. Tingnan natin yung oras kasi dapat bago mag alas 8 na nasa loob na siya. Ito po yung oras natin ay ayan 7:53 po ng umaga ang oras natin. Pero ganito po kadilim dito sa Greenland. Ganito po talaga dito pag winter, matagal sumisikat yung araw. Minsan hindi po sumisikat yung araw, hindi mo na makikita sa buong panahon. Makikita mo na lang summer. At paswertihan po dito kung lalabas yung araw sa panahon po ng winter. Kaya dito sa winter ay mahaba po dito yung gabi, at sa summer naman ay puro naman dito liwanag. Ayan. So hindi pa malilit si Axel. Bilisan mo Axel. Tingin ka lagi sa mga dinadaanan mo. Ayusin mo din yung bag mo. Ito yung school dati ni Axel. Wala nang nakakuan dito Axel? Wala na. Parang kindergarten yan eh. Ito na po yung school ni Axel. Saan ka papasok niyan?
Ha? Bibigyan natin siya ng baon. Magkano baon gusto mo? Ha? Paano? Kahapon, ilan yung binigay sa'yo? 10 ay 20? 20. Ah, bigyan kita 50. 50 kroner. Ilagay mo sa kuwan mo. Saan mo nilagay yan? Sa ano ko, boy? Jacket? Diyan na. Ilagay mo dito. Eko, 10. Hmm. Ayan. Tabay. Ingat, ingat ha. Huwag kang magtakbo-takbo dito ha. Huwag kang bumili ng junk foods. Sige, bye-bye. Pasok na, pasok. Ayan, papasok na po si Axel. So ngayon mga kabayan, pabalik na po tayo. Doon po sa may bus stop. Kasi itong ticket ko, kailangan hindi po siya lumagpas ng isang oras. Magkagamit ko pa rin siya at wala po akong babayaran. Nagbayad lang ako nito isang beses. Nagbayad po ako ng 20 Danish kroner. Kung sa peso ay nasa 180 pesos. So ayos na. Pero kung kukuha ka dito ng card, kung araw-araw ka nagpapas, mas makatipid ka ng siguro nasa 50%. Pero si Axel wala naman siyang bayad dahil libre naman sila sa kuwan dahil estudyante naman siya. At yun na, at pabalik na tayo. So ganun lang yung ginagawa ng anak ko. Alam nyo dito mga kabayan, may iba kasi dito na lagi silang nagsasabi sa akin na dapat ihatid ko daw yung anak ko sa school. So tama naman yung sinasabi nila para safe daw. Pero kung napapansin nyo, yung mga bata kanina no, yan oh, yung mga parating dito, wala silang mga kasama. Mas maliit pa yung iba sa kay Axel. Hindi ko naman kinukumpara yung anak ko sa iba dito kasi sanay sila, lokal sila. Pero yung anak ko kasi mga kabayan ay mabilis siyang matuto, mabilis siyang makapag-adjust. Nung dumating yan dito, ay talagang hindi ako talaga nagtitiwala na siya lang pupunta ng school. Kahit yung school niya doon malapit dati sa amin, malalakad mo lang. Pero hinahatid ko talaga siya, sinitingnan ko siya. Pagtanghali, kung nandun na ba siya, nakapasok na ba siya. Tapos nung katagalan mga kabayan, ay tinrain ko siya. Okay, ikaw na pupunta ng school. Kung hanggang natuto siya, at may nakita din ako ng mga bata, lalo na yung si Sydney. Tinatanong ko kasi yung nanay niya kung saan daw nag-aaral yung anak niya. Sabi niya, sumasakay pa daw ng bus. Tapos, nag-aaral dito ba? Dito din siya nag-aaral. Si Axel kasi doon sa may city, malapit sa amin. So, hindi na siya nagpa-bus. Sabi ko, kaya niya mag-bus? Oo, kaya niya man. Kahit babae. So, yun. Si Axel din, nagsubok din siya nung nilipat nga yung school ni Axel dito. At sinubukan niya din na mag-bus mag-isa. So hanggang natuto na din si Axel, pupunta dito. Hindi naman kasi dito gaya sa atin mga kabanyo, yung bus na pagsakay mo sa bus, didiretso ka sa malayo. Kasi dito yung bus kasi paikot-ikot lang sa lugar na ito. So wala nang mapuntahan yung school, yung bus dito. Ang bus dito ay paikot-ikot lang dito sa Nok kasi wala namang konektadong kalsada dito. Once doon ka sumakay, babalik din yan doon, pababa. So, buong hapon yan kami, pabalik-balik, paikot-ikot yan dito. Kaya yun, safe dito pag sumakay yung mga bata. At isa pa, wala pong crime dito. Wala po ditong nangyari na may bata na hinold up, stage, kidnap. Ayan, wala namang kasong kidnapping dito, ni-rape, walang kaso mo dito sa Greenland na ganun. Kaya, kampante ako dito na yung anak ko ay makakauwi siya ng ligtas at kayang-kaya niya lang dito. So, ang iiwasan mo lang dito, yung mga snow, madulas ka, tapos snowstorm, wag mo nang papasukin yung anak mo kung pinapalakad mo lang, tapos malakas yung hangin, maulan, yan. So, dapat safety ka din. At syempre, observe mo din yung anak mo, hindi mo na sa pupuntahan. So, gaya nito, sinik ko siya, kung okay na ba yung sitwasyon dito. At saka yung teacher niya dito, nag-i-email naman sa akin kung mayroong problema, kung gusto niya kaming kausapin about sa anak namin. Nagsishare naman siya kung ano namang nangyayari, kung may nakakaaway ko yung anak ko. Yan. Saka tinatanong ko din naman yung anak ko mga kabayan kung okay lang ba sa kanya, kung okay lang pa siya. Wala na siyang problema kasi magkikita ko naman yung anak ko na kuha naman siya, masiyahin naman siya. At masaya naman siya dito pagkasama kami. Yun lang minsan, parang natutulala siya, parang sabi niya kasi namimiss niya din daw doon sa Pilipinas. Kaya nag-request sa amin kung pwede daw kami
Papapasyal daw doon sa Pilipinas. Kasi ang isip niya kasi parang mabilis lang yung kwan pa. Mabilis lang yung pagbiyahe. So nandito na po tayo sa bus stop. Ito yung bus stop niya ayan ni Axel. So dito pa rin tayo sasakay kasi yung bus na sasakyan natin ay pabalik lang din dun sa saan tayo dito po tayo sa labas. Mag-aantay tayo ng bus dito mga kabayan. Sana mabilis lang dumating yung bus no para hindi tayo lamigin. Medyo nilalamig na kasi yung aking mga daliri dito sa paa. Pero tatagal pa mga kabayan. Medyo masakit-sakit na. Kasi minsan dito matagal kasi dumadaan yung bus. So tara, samahan nyo ako. Hindi ako pumasok ngayon dahil yung anak ko si Amaya meron po siyang sakit. Kagabi grabe ang taas ng lagnat niya mga kabayan, umabot sa 40. Kinabahan na talaga ako at nagpe-prepare na ako kagabi mga kabayan na sugod na sa hospital. Mabuti na lang ay naagapan namin at napunasan namin ng malamig na tubig yung bumaba yung kanya, pero umuubo siya, hindi siya makakatulog at saka panay suka siya. So nagdididi kasi sa mga humihingi siya ng didi nung bigyan namin, pero siguro hindi na siguro namin bibigyan dahil sinusuka niya din. Pero pag umaga, araw, okay naman siya. Ang gabi lang talaga nahirapan siya magtulog kasi istorbo yung kanyang plema. So ito na po yung bus. Ayan. So tara, sakay na po tayo. Kasi masarap ang matulog. And dito na po tayo, nakababa tayo ulit dito kung saan po tayo sumakay. So kaya gaya nung sinasabi ko, yung bus dito paikot-ikot lang siya, kaya safe dito mga kabayan, hindi po siya didiretso kung saan saan. Kaya pag sumakay dito yung anak nyo, pag hindi siya nakababa mga kabayan, babalik rin yan dito sa sinakyan niya. So ngayon maglalakad tayo papunta dun sa bahay, pabalik rin naman tayo. Yung oras natin, alas 8 na po. Alas 8:30 na po dito. Pero grabe, napakadilim. Wala ka na masyadong magawa dito kapag nasa loob ka lang ng bahay. Kaya kung nasa trabaho ka, okay lang pag nasa loob ang trabaho mo. Pero pag yung trabaho mo mga kabayan na outdoor, gaya ko minsan nasa labas yung trabaho namin, napakalamig at napakasakit. So hinatid ko na lang yung anak ko sa school nila para ma-monitor ko din siya mga kabayan kung ano yung ginagawa niya doon. At gusto ko sanang pumasok kanina, kaya ko pa naman pumasok kahit wala po akong tulog kasi sanay naman ako mga kabayan sa Pilipinas pa. Nakatulog naman ako kagabi pero paidlip-idlip lang, tapos mamaya ay buwan na naman, gising na naman dahil si Amaya Makati yung lalamunan niya. Tapos mga kabayan, Makati yung lalamunan niya, yan, humingi kasi siya ng didi. Tapos yun, sinuka niya. Pag suka niya, umuubo siya. Tapos pikit na naman, tulog na naman, ubo na naman, hanggang umabot sa madaling araw. Medyo tuloy-tuloy na yung pag-ubo niya. Sinik namin yung temperature niya, ang init niya. Tapos ang pagpamakaban yung init sa kanya ay yung kalahati lang, kalahati sa katawan niya pataas mula dito sa tiyan pakyat po sa kanyang ulo, yung pinakamainit. Lagyan namin ng temperature, chinik namin yung temperature, umabot sa 40.5. so kinabahan ako kasi naisip ko kung tuloy-tuloy ito pag umakyat pa, kasi tinitingnan ko parang nanginginig na siya kunti o convulsion din yung kinakatakot ko. So madalas na din yan nangyayari sa kanya dito, yung nagtatrabaho si Mrs. sa kindergarten, halos kada linggo nagkakasakit, sipon, ubo, nilalagnat.
Pero nung tumigil na si Mrs. sa pagtatrabaho sa kindergarten, ay sa awa ng Diyos, tumigil si Mrs. trabaho ata October. So hindi na nagkakasakit yung anak ko. Ngayon ulit, ito na naman yung umubo lang siya nakaraan. Yung naligo kami sa swimming pool, pagkatapos na mga kabayan, inubo na siya pagka sunod na araw. Pag umubo yan kasi mga kabayan, ayun na, makatim na ng lalamunan yan. Kasi pag hihingi siya ng dede at isusukan niya, kaya hindi na namin binibigyan ng dede. So yun yung isa sa mga pag makati yung lalamunan, nagsusuka siya pag nakadede siya. Tapos hindi siya makatulog ng maayos. Pero sa awa ng Diyos mga kabayan, hindi naman tumatagal yung niya dito. Hindi kagaya sa Pilipinas, pag nagkakasakit yan, talagang dinadala na agad namin sa hospital. Yun, na-admit niya yan, confine na yan siya. Tapos antibiotic, yan. Grabe yung antibiotic yan dun sa Pilipinas. Kasi may asthma kasi history yung anak ko dun sa Pilipinas. May asthma siya, inihingal siya. Kagabi inihingal siya. Ang bilis ng paghinga niya. Ang kuwan na naman sa kanya mga kabayan, pag sa araw, okay siya. Wala siyang problema. Medyo pa ubo-ubo lang siya at maliksi siya. Doon na nag-umpisa pagka gabi, yung bago siya matulog. Doon siya parang nasasakal na siya. Hindi na siya makatulog ng maayos dahil na-isturbo yung ubo niya. Kaya ako hindi ako pumasok dahil si Mrs. Naawa ko sa kanya dahil wala siyang tulog. Mamaya gigising na naman yung anak namin. So walang magbabantay. So palitan na lang kami nito. Ayan, so nandito na tayo malapit sa bahay. Medyo malayo-layo din yung nilalakad ni Axel kapag makababa siya dun sa bus papunta dito sa bahay. Pero nasanay na din siya mga kabayan kasi ilang buwan na din siyang papunta ng school mag-isa at pabalik dito. Kasi yung mga bata dito nasanay din naman eh. Kita nyo naman kanina, maraming bata. Sila lang din pumapasok at umuwi. Kaya kung kaya ng mga lokal dito, tayo mga Pilipino, kaya din natin. Ayan. So hanggang dito na lang po muna mga kabayan, no? Kasi monitor ko pa yung anak ko si Amaya kasi hindi ako makapagtrabaho ng maayos kapag masama yung pakiramdam nila. Okay lang sa akin mga kabayan, walang magkasakit kasi kaya ko sa sarili ko. Pero yun, bata kasi. Kaya tulungan ko muna si Mrs. dito at sana ay gumaling na yung anak namin. Medyo mahirap kasi pagka gabi hindi siya makatulog ng maayos. Libre na pala yung pagkain doon. Meron daw silang merienda sa umaga, tapos sa tanghali meron silang tanghalian. At may gamit din sila doon na pinapagamit sa kanila, yung tablet. May tablet ata sila ginagamit sa school. Kaya pag pumupunta si Axel, minsan pinapabaunan na lang namin ng biskwit or tinapay. Tapos dito pinaiinom ko lang siya ng gatas. Hindi kasi siya nakain ng kanin sa umaga, bihira lang. Kaya gatas, tapos alas 9 kasi kakain naman daw sila doon, magmerienda sila, tapos tanghali kakain sila. Kaya dito, yung bata dito, okay lang kahit hindi mo napabaunan ng kahit ano. Pero sa amin pinapabaunan namin si Axel, minsan tinapay, yung pandesal niluluto ni Mrs. Pero ngayon hindi na kasi nakaluto si Mrs. ng pandesal dahil nasira yung machine. Tapos hindi ko na din binibigyan si Axel ng pera. Ngayon lang namin niya binibigyan ng pera. Kasi simula nung nagbisita kami dun sa school nila, mayroon palang tindahan sa baba nila. Kaya sabi niya yung mga classmate niya bumibili doon ng magkain, tapos siya nandun lang sa itaas kasi wala naman siyang pera. Binibigyan namin siya. Pero sabi namin huwag kang bumili ng mga candy, yung mga matatamis. Kasi yung inaalala namin baka bibili siya ng mga candy ba, saka matatamis. Okay lang naman kasi pinapabaunan naman namin siya ng pagkain. Ang importante kasi may pagkain siya, hindi siya magutom. At minsan lang namin, minsan kanina binigyan ko siya ng pera, pero sa susunod din na naman. So ang pagbigay ko ng pera hindi palagi, siguro sa isang linggo 2 beses lang namin bigyan. Kasi pag araw-araw baka mamaya kung anong bili hindi natin mamonitor. Kasi okay naman kasi nakakabili naman, nakakakain naman. Ngayon mga kabayan, no? Si Axel bali siya na lang sasakay mamaya dun sa bus pabalik dito tanghali kasi half day lang yung pasok nila. At hanggang dito na lang po muna mga kabayan. Huwag nyo naman po kalimutan subscribe yung aking YouTube channel. Pindutin na din yung bell notification para updated kayo kung may bago tayong mga video.